just like that, it's Friday again. We hope this is your best week yet. Let's cap it off with the day's latest stories. I'm Denise Tan. And I'm Lord Rivera. Kung kay Manong Johnny Enrile recently acquitted, para sa kanya, this is a happy day. Sa inyo kaya, wish namin kalmado kayo enough to just sit tight and enjoy some afternoon delight. It's Friday, October 4. Kamusta ang linggo nyo so far? At let us know kung ano po ang balak nyo this weekend. Palakpakan tayong lahat. Ikaw, ano bang balak mo this weekend? Nakaka-depress kaya hindi ko nila sasabihin Ay, sa'yo. ganon? Oo. Ako din, may sabak ako this weekend eh. Pero next time na natin pag-usapan. Pag-usapan lang. Medical sabak, medical din yung sa akin. Pero kaya nga, alam mo, bago magsabado, at least maganda yung delight natin Correct. for Friday. Delight natin ay lechon kawali. Yee! Actually, silog pa. Ang sarap. So, lech silog, ganun ba yan? Lech silog. Parang halay pa yan. Lech silog. Lechon silog. Lechon, sinangag, itlog. Sarap. Yes! Ito kasi ay wish daw ni Tita Denise Tan. Yun nga lang, perfect na perfect ngayon dahil makakain niya talaga, pati yung crunchy na balat. Saktong-sakto yan. Opo. So, wish and it shall be granted. Ika. At sa mga viewers natin na nag-suggest nito, I love you daw, sabi ni Tita Denise. Love you. Alright, madami po tayong pag-uusapan ngayong araw na to. Pag-usapan din natin. Of course, sige, may lechon go. sauce din po. Yung sarsa. May lechon sauce. Oh. Pero ako hindi ako mahilig sa lechon sauce. Ganon. Mas gusto ko ay Toyo mansi. yes. At konting chili garlic kasi ito medyo maano na siya eh. Thick na. So kailangan na parang something citrusy and sour. Sa akin naman kasi medyo matamis na maanghang. Tapos maalat yung pork. Kaya medyo pasok Yes. sa panlasa. At may itlog pa. Sige, basa ka ng ano dyan. Okay, Titikman sige, ko muna. tikim ko. Sige, tikim ka muna. Tikman Okay ko lang lang muna naman. to. Eto, we have a few big stories this Friday, so let's start the ball rolling. Here's the latest on the filing of certificates of candidacy now on day 4. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. So, let's bring in the first to the Comelec Center in Manila Hotels, Tent City. Nandun ngayon ating mobile journal, Amy Atienza. Amy, mukhang marami-rami ang nag-file daw sa araw na ito. At bakit kaya? At sino-sino ang mga personalidad? Yes, Lord Denise, nandito tayo ulit ngayon sa Manila Hotel Tent City. At yun nga, so tulad ng sinabi mo, marami-rami ang nag-file ngayon. Siguro kung bibilangin natin, nasa 10 na agad. Kaninang umaga ang nag-file for the candidacy of the Senate. So ayan, maalala natin, kaninang umaga, 8:20 a.m. pa lang ay makikita na natin ang Makabayan Bloc Party List. Nandito nga kanina si Franz Castro, si Liza Maza, at ilan pang mga representatives ng mga sektor tulad ni Teddy Casino, Jerome Adonis, Jocelyn Andamo, Ronel Arangulo, Modi Floranda, Mimi Doringo, Amiria Lidasan ng Sandugo, at si Danilo Ramos. At yan, makikita din natin kanina, nandito na rin si Camille Villar na makaka-experience sa kanyang first senatorial bid, pati na rin si Abby Binay. At alam mo, Lord Denise, kaya daw marami nagpa-file ngayon dahil daw panipaniwala sa Feng Shui, naswerte daw ngayong Friday. Kaya yan, makikita natin na napakarami ang nag-file for the candidacy of the Senate. Bakit kaya? Dahil ba ngayon ay 4th day ng October 4. No? So, Friday. Kanya-kanyang ano siguro yan. Kanya-kanyang ika nga superstitions, ika nga o baka naman kasi may psychological effect ito sa mga kandidat. So, si Camille Villar, ano? Ang Deputy House Speaker Camille Villar, seeking to be the 4th Villar na aapak sa Senado. At new perspective naman ang alay ng mga kandidato ng Makabayan Bloc. Okay, sino pang inaasahan na mag-file ngayong hapon, Amy? Actually, naasahan pa rin ngayong hapon dito si
Pia Cayetano, pati si Erwin Tulfo na parehas kaalyansa para sa Bagong Pilipinas. Pero dahil nga din naging malakas ang pagulan, titingnan pa natin kung dadating ba sila ngayong araw o bukas na o sa mga susunod na araw ng filing dahil bukas pa naman ito hanggang October 8 ng 8 a.m. to 5 p.m. Ayun. Amy, di ba may pagkakataon din mag-speech yung mga kandidato. Ano bang yung mga nadinig mo from the notable personalities that you saw there? Ito, pinaka nakakuha ng reaction din yung sinabi ni Liza Masa na kasi nga dahil bilang co-chairperson ng Makabayan Coalition, talagang gusto niya daw na parang maipalabas ba yung political prisoners at labanan nga daw itong anti-terror law kung sakaling makaupo siya sa Senado. At yun, nakakuha din naman ng maraming reaction itong si Franz Castro dahil sabi niya nga ay gusto niya din ng free tertiary education at expanded maternity leave kung manalo man siya ng Senado dito sa paparating na 2025 midterm election. Oo. Okay. So, Amy, parang ng isang araw, baka pwede kang maglakad-lakad ng konti at baka naman maano natin kung ilan na ang total ng senatorial ng mga candidates o yung mga nag-file ng COC para maging mga kandidato at ganoon din sa mga party list. Maaari bang gabayan mo kami? Kahapon, wala tayong nakuha na final tally, pero kung bibilangin natin, nasa around 33 senators na ang nag-file ng candidacy. Tapos sa party list naman, siguro nasa mga 30 na dahil mas kaunti yung party list na nag-file ng kanilang COC kahapon, pati nung isang araw noong October 2. Pero ngayon, madami-dami na nga siguro, humigit kumulang nasa 50 na yung mga nag-file for the Senate and the party list. Sure, Amy, pwede bang maaari bang may confirmation tayo ba na maaring magawa diyan? Pwede bang masilip? Di ba normally nililista nila yan? Wala silang listahan dito. Usually kasi, Lord, minsan na nagpapapresko na sila tuwing gabi pagkatapos ng filing ng 5 p.m. I see. Interesting. Okay. So, paki-compare the other day nung nag-cover ka, paki-compare yung araw ngayon at yung unang araw na nag-cover ka. Yes, Lord Denise, nung unang araw medyo may mga fans paano, katulad nga na sinabi natin nung isang araw, itong si Amy Marcos, di ba mayroon siyang dalang mga fans na siguro nasa 100 din na umikot simula kay Dino Grandstand hanggang dito sa Manila Hotel 10 City. Pero ngayong araw, wala tayo nakitang ganong kadaming supporters dahil nangyari siguro sa panahon na napakaulan. Kaya kung kalmado pa noon, ay mas kalmado talaga ngayong araw, no? Pero minamata na bukas daw dahil Saturday, pati na Sunday, dahil nga weekend ay baka mas lalo pa itong umingay. Oo. Sino ba yung mga inaasahan na mag-file o mag-submit ng certificates of candidacy ngayong darating na weekend? Yes, hindi pa natin nga nakikita ngayong araw itong si Pia Cayetano, pati si Erwin Tulfo na, ayun nga, tulad na nasabi ko kanina, ay miyembro ng alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pero bukod dito, hindi pa rin natin nakikita si Benhur Avalos Jr., si Bong Revilla, pati ang dating sundalo si Ariel Querubin na tatakbo bilang independent senatorial candidate. Tapos sa party list naman kung may aabangan tayo, ito si Sara Elago para sa Gabriela Women's Party, pati na rin si Attorney Reneco para sa Kabataan Party list. Yan yung mga medyo prominent na, Amy, pero meron ka bang nakita dyan mga interesting na mga karakter o mga personalidad na sabihin natin mga ordinaryong Pinoy lang na sabihin natin may kakaibang perspektiba sa kanilang sasalihan? Mga Yes, ala Daniel Magtira, mga ganyan. Kung meron naman tayong aabangan na medyo unfamiliar na pangalan, tingnan natin itong naging controversial nung kahapon o nung isang araw, no, si Beth Lopez, na pangatlong beses niya na daw nag-file ng COC. Pero lagi daw siya na-disqualify. Kaya titingnan natin kung this 2025 midterm elections nga ba ay madi-disqualify pa siya. Kasi ang lagi na sinasabing dahilan ay yung financial daw na capability niya bilang sa pagtakbo sa Senado. Kaya ayan, tingnan natin this 2025 midterm elections kung madi-disqualify pa siya o ma-qualify nga as a senatorial candidate. Pero sabi din naman ng COMELEC, talagang inaabangan nila at sinecheck nila kung ano nga ba yung mga documents, kung tama ba ang mga dokumento na ipapasa nila. At sabi din ng COMELEC na meron silang tentative list na ilalabas sa October 29 para sa mga senatorial candidates.
At hindi na raw dahilan ngayon yung kawalan ng financial resources. O ayon sa mga namumuno. Pero maraming salamat sa update mo, ang Mobile Journal. Si Amy Atienza reporting live mula sa Manila Hotel Tent City. Alright, at this point, silipin naman natin ang ilang storya on social media. Unahin natin on Forbes.com, America's Richest People in 2024. Donald Trump is back on that list. Yun, no? Oo. Alam natin, Oo. last year, no, na Wala nawala siya. siya. Oo. At for somebody like Trump, so super big deal yun. And before that, so last year was a second consecutive year na hindi siya nasama sa listahan. Kasi last year, alam ba, ang threshold nila ay 2.9 billion dapat ang meron ka. Last year, nasa 2.6. So kung paano ba nabalik ang salapi ni Trump? Ito, ang laki nung yung minimum net worth is 3.3 billion. Ngayon, this Oo, year. ngayon. I-level up nila. At the usual pa rin ang mga richest Americans, of course, led by Elon Musk. No? Kahit sabihin natin, ang accent niya ay may traces pa rin ng kanyang South African origin. Si Jeff Bezos, of course, ng Amazon, ang number 2. At si Mark Zuckerberg ang pangatlo. Of course, Larry Ellison pa rin sa number 4, yung Oracle. So, kung mapapansin mo, 1, 2, puro tech. Tech, oo. Ang first hanggang ka-4 na bilyonaryo. Yung Elon Musk nga, bumaba pa yan sa lagay na yan. Sa lagay na yan. $244 billion. Nalugi yan sa Twitter. Oh, pero babawi yan and set to become the first trillionaire sa buong mundo raw. So makikita natin si Warren Buffett, of course, investment bank. Larry Page, computer pa rin. Sergey Brin, computer. Steve Ballmer, Bill Gates, compute. Ito, malaki binaba ni Gates. Oo. Michael Bloomberg, Jensen Huang. Of course, si Trump ay somewhere in, saan ba banda si Trump? Hanapin natin si, Medyo way down. Oo, kasi nawala siya nun eh. Kung magkano, 3.3. 3.3 si Trump. Okay, si banda. Teka lang, nasa ano na yan eh. Baka tignan Bandang natin yung last dulo. page. Sama, aawayan ka ni Trump niyan. Teka, ayaw. Ayan. Ayan, 359. Josh Kushner. Hanapin natin dito, ha? Teka. Ah, Narinig ko sabi ng isang stand-up comedian. Okay lang ako na maging hindi bilyonaryo. At least ang apelido ko ay hindi Eleanor Buttkrook. Buttkrook and Family kasama sa Ano kaya listahan. negosyo na itong Buttkrook? Dito, family na makikita to? natin. Teka. Pwede yan eh. Texan. Hotels. Supermarkets. Oo. Mm. Ayan, lakihan daw natin para kita. So, bakit issue itong Forbes 400 Richest Americans? Basically, ito talaga yung nagpapakilos ng mundo natin, kung tutuusin mo, no? Doon sa top 10 richest sa buong mundo, kakuunti lang ang variations basically. Ilang Europeans at ilang may isang probably Indian na makakapasok dyan. At yung European pa makakapasok, may kinalaman pa sa fashion ito, no? May-ari ng LV and other LV group na yan. So, basically, yun na. Ito ang nagko-control talaga na papakilos ang industriya ng mundo, itong mga taong to. Ang Forbes 400 list. Pero si Magic Johnson nandun. Imagine mo. Oo, baka kasi sa dami na rin ng businesses, ano? Kala ko ang marami ng ano. Ano? Ano ba mga businesses ni Monay Magic? tuloy. Oo. Ayan, ang ating ano. So basically, pumasok na nga siya after being out of it ng, tama, 2 consecutive, no? Si Trump. Oo, Si si Trump. 2 consecutive years. At nirarangguhan din dyan, partner, yung kanilang charitable, kumbaga, activities. Ranks, parang 1 hanggang 5, 5 being the highest. Si Trump, considering presidente dati, ay hindi ganun kalaki ang kaniyang, kumbaga, altruistic na Ito aktibidades. na. Sino yung tinatanong mo kanina? Si Magic Johnson? Ay, hindi. Ito pala. The billionaires were too poor to make the list. Ah, okay. Aba. Yan pala yung nakita mo. Pero to answer your question, investor siya sa LA Lakers, movies and theaters and restaurants in the United States, including TGI Fridays, Sodexo, and
mga Burger King. So madami siyang food, Pag pinindot ba natin subscribe dito, Wag. credit card yung Kanya- ano dyan? Kay Miss Jan Acosta ba? Wag mo nang i-risk, ha? Huwag na natin Okay. i-risk. Sige, punta na lang tayo on our next story on the Philippine Star via Life. Yale University to offer Tagalog course in fall 2025. Abay, interesting. Sino kaya magtuturo dyan? Oo. Eh kasi ng naman, Tagalog. ang Tagalog pala is the fourth most spoken language daw in the US. Ayan. Kalagay, this is an initiative within Yale's Philippines Club kasama and formalize their student advocacy in the fall of 2023. Bakit kaya may X yung Ito ba yung Philippines? parang Latin X din? O, may ganun Latin X to refer to everything that's considered bahagi ng Latino culture. Mhm. Okay. So actually, ang Stanford, meron silang, actually maraming universities sa Amerika ang merong mga Philippine studies. Oo. Ang Stanford, isa dyan. At yun nga, ang technique nga dyan, kung gusto mong makagraduate agad at madaling thesis, may ilang advisor mo na Amerikano ay konti lang naman daw ang posibleng maging alam pagdating sa scholarship sa Filipiniana. Mag-Philippine studies. Mag-Philippine studies Pero ka. of course, yun yung joke nila dati. At ito ay may grupo pala kasi talaga doon ng mga Pinoy kasama ang pangalan nila at pero ngayon mukhang inahanapan pala na ang struktura itong klaseng ito. Yes. But they're saying na they really feel like the Filipino culture should have a place in the university. Yun ang sabi nitong mga grupo na kasama. Of course, nauna na dyan last year ang Harvard U. No? Merong Tagalog course ang Harvard University at ang nagtuturo ay isang Kabitenya, si Correct. Lady Eileen Orsal. Ayan. So yan pa lang ang balita. Hindi pa sure kung sino yung pinaka magtuturo dun sa magiging course na yon. Akala ko si Enrile magtuturo Hindi. Then nakalagay dito, ito, habol lang natin. Lecturer will be assigned for 3 years with the potential of renewal and will teach 6 courses each year. So madami-dami rin. At baka may hihirit siya na, Filipino language? Hindi naman yan language of industry, international industry. Excuse me. Tingnan ninyo, sa bawat sulok ng mundo, may nagpipilipino. Akala nyo ba? At ang marami sa mga nagpapalaki sa mga anak ng mga makapangyarihang tao sa mundo, marunong mag-Filipino. Kaya tingnan mo kaya maaangas yung mga aktivista sa Hong Kong. Di ba? Alam na, nakuha nila ang tapang ng mga Pinay. At sa puntong ito, binabati po natin ang lahat ng mga nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Dahil kapag hindi nagkaroon ng language course ang mga international universities, anong mangyayari, Tita Denise? Ano? Pag hindi nagkaroon ng mga Filipino language courses, Ano mangyayari? ang una nilang matututuhan ay yung mga dirty Yun. words. Gaya ng, Oops. at Huwag na nating banggitin. Ito, banggitin na lang natin yung mga nanonood. Nico Cabales, of course, always present. Hi, Lourdes and Denise. Hello, Nico. Hello. Ito si Ralph Domingo. Naku, meron siyang komento, Don't understand why they allowed disgraced Mayor Guo to file her COC. She should have been perpetually disqualified from running for a political position in the Philippines. Yan ang kanyang kung ako kay Mayor Go, kay Alice Go, tatakbo ako senador. Maingay ang pangalan. Ingay pangalan mo at kung, di ba, kung gumanon lang siya, baka marami, Hindi, mag-number tsaka one pa kasi, yun. Kaya dahil nga iniimbestigahan pa yung kanyang mga kaso in the process. Hello, wala pa siyang hatol. Correct. So yun talaga. Teka, punta naman tayo sa YouTube. Sabi ni Reynaldo Santos, wag ka sanang makasapak, Lodi. Bakit sapak? Sinong sasapakin? Sabak! Ako po ay sasabak bukas. Hindi po sasapak. Oo. Say no to violence po tayo, Sir Peace lang tayo Reynaldo. dito. Opo. Si Romel, 199X. Magandang hapon, Ma'am Denise. Palagi na lang maganda ka sa araw ko. Maraming salamat po. Wala namang ganyan na-invento mo lang yan Meron! Ito, sabi ni Alex Manansala, Happy Friday to all. At si Hey Epic, Happy Shabu, mga tito and tita.
Ang ganda ng kulay ni Tita Denise and always. Sputing. Ano nga ba kulay Tito mo? Lord. Ano yun? Sputing. Kumbaga, looking snappy. Sputing. Sputing. Oo. Yan ang mga lingwahe ng Pwede ka mga- lang klaruhin mo muna kung ano ibig sabihin ng abbreviation na yun. Baka Ng? naman. Shabu. Attention, PDEA. Oo. Wala po ang kinalaman sa mga sinasabi Ay, ni Denise. salamat Jesus. Ano yun? Salamat, Jesus, at Biyernes ulit. Ayun. Oh, Kung may kasi TGIF sa English. Kay Epic eh. Kinakabahan ako. Teka lang, nawala tuloy ako dun sa sa comment section. Live chat. Ayan. Ross Randale. Food suggestion for the afternoon. Ay, Sakto tama sana yan. Ngayon, mulan-ulan pa eh. Oo. Pili ko ulan ulit. Tama yan. Fa. Ay, ang fa ay parang sabihin natin na kung ang Japan may ramen, kung tayo may bak choy, at kung ang mga Chinese ay mayroong mami or noodle. Yung Vietnamese, meron silang fa. Gusto ko tuloy ng Vietnamese fa. Ayan, siguro next time yan naman po ang inyong i-comment at i-suggest, no? Pero ngayon, dumako naman muna tayo sa mundo ng showbiz. Ibang persona raw ang makikita kay Rufa May Quinto sa bago niyang pelikula. That story and more from News 5 correspondent MJ Marfori. Si Kring Kring ng Ang Himala ni Nino played by Rairi Sofia. Starring na rin sa sarili niyang pelikula, ang Mujige. My name is Mujige. Cutie, di ba? Sa press con nga ng kanyang pelikula, nag-posing-posing pa siya sa harap ng press. Ito ang comeback to filmmaking ng Unitel Productions. Binibigyang spotlight ito mga kababaihan at kakayahan nilang mangalaga ng bata kahit hindi pa sila ina. Kasama sa pelikula si Alexa Ilacan, nagaganap bilang si Sunny ni Mujige, na hindi mahilig sa bata pero kailangan siyang alagaan. Bida rin dito ang Korean oppa na si Kim Jisoo na ilang buwan na ring naninirahan sa bansa. Natanong nga siya if dito na ba siya for good. Sagot niya, I love here. Even the hot weather, I'm always sweat. But I love it. I love it the summer, and I really like this ambience. You know, I like the green things, the tree, puno, and something. Yes. agaw eksena naman sa media ko ng OG comedian na si Rufa May Quinto na may special participation daw sa Mujige. Gaya ni Jisoo, ilang months lang dapat sa Pinas si Rufa May, pero dahil palong-palo siya sa audience at laging nagtitrending. Siya na ngayon ang Gen Z's comedy queen at may 2 films on the way. Kaya kailangan maging mabuting tao ako lalo. Kasi syempre... tumitingala, Oo. next gen. Yes, kaya ngayon tinamusuot ko. Ka-cover na, di ba? Abangan ang Mujige sa mga sinihan sa October 9. Alright, at habang umunguya pa si Denise Tan, hindi lamang halata, time out muna, marami pa kaming kwento sa inyo at magbabalik po ang Afternoon Delight. At pagkatapos natin kumain ng lechon kawali, Happy Animal Kindness Day. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Lourdes de Vera po. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. All right, here is a quick rundown of our headlines today. The Sandigan Bayan has acquitted Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile of plunder over the pork barrel scam. Also cleared from charges are Janet Napoles and Enrile's former aide, Gigi Reyes. The court said the prosecution failed to prove the three's guilt beyond reasonable doubt over 172.8 million pesos in kickbacks from ghost NGOs. Lawyer Stephen David attended the DOJ's preliminary investigation for his client Alice Go's money laundering case. Another investigation is scheduled for Guo this afternoon concerning her human trafficking case. David earlier confirmed that Alice will run again for Banban mayor.
President Bongbong Marcos has announced a 25 million peso financial aid for Typhoon Julian victims in Batanes. The province is now under a state of calamity. Meantime, the president assured that the government is prepared for a potential eruption of Taal volcano. The government has put in place standard operating procedures for disaster response. And the country's inflation rate dropped to 1.9% in September. This is from the 3.3% in August and significantly lower than the 6.1% in the same month last year. The downtrend was attributed to lower prices of food and non-alcoholic beverages, transport, as well as housing and utilities. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. Alright, kumustahin naman natin ang COC filing sa siyudad ng Makati. And for this, we have Mobile Journal, Yeda Pascual on the ground. Yeda, okay. Sino-sino na ang mga nakita mo dyan? 3 days ago, nag-file si Nancy Binay at ang vice naman niya ay si Monsur del Rosario. Meron na bang nag-file na kakalaban? Paulang hapon, Lourdes and Denise, ay kaapat na araw na nga ng filing ng Certificate of Candidacy at andito pa rin tayo sa Barangay Valenzuela Community Complex para tingnan kung sino nga ba yung mga magpa-file dito sa lungsod. Inasahan natin, Board, ngayong araw na magpa-file ang COC sa pagka-alkalde si Congressman Luis Campos, Misternia, Mayor Abby Binay. Pero hindi siya sumulpot ngayong araw na ito. Tinanong natin sa mga tao dito, staff ng barangay at ang community complex, ang sabi ay na-move daw tomorrow morning yung pag-file nga ni Congressman Luis Campos kasama ang kanyang running mate na sa pagka-vice-alkalde, si Kid Peña, at yung mga konsehal sa kanilang partido. Oo. Okay. Yeda, sino pa ang mga nakita mong nag-file dyan ng mga kandidato para sa ibang pwesto, like sa mga konseho? Yes. Lord, ngayong araw, mahigit 6 na oras na tayo dito, pero isa pa lang yung nagpa-file parang konsehal sa unang distrito ng lungsod na si Dan Cuaresma. So, kwento niya, 5 taon siya doktor sa military at gusto niya tumakbo independent para ilapit sa bawat barangay yung healthcare. So, kahapon, October 3, nag-file din sa pagkakonsehal naman ng unang distrito si incumbent Vice Mayor Monique. Siya palang yung nag-file. So far, Lord, wala pa talaga ngayong araw at ang sabi nga ng mga staff ay abangan natin bukas dahil panigurado, bukas masasabayan lahat ng ibang konsehal sa pagpa-file. Alright. Maraming salamat. Yan po ang ating Mobile Journal na nandyan ngayon sa Makati, si Yeda Pascual. Abangan pa natin kung sino-sino pa yung magpa-file dyan sa Makati. 4 more days. So, mukhang ano pa rin, Binay versus Campos, pero basically, di ba? In-laws eh. In-law, oo. Matindi to. O, kamusta naman yung lechon kawali mo dyan, Denise Tan? Ginive up ko na yung balat, which is the best part. Oh my God. Tawagan yung Vatican, pakikanonize ang babaeng ito. Ay, nako. Pero, Alright. So, sa puntong ito, basa muna tayo ng ilang mga komento po galing sige, sa inyo. pwede. Bago tayo sumilip dun sa mga iba pa nating mojos, kung sino nga ba mga nag-file for today. Sino ba? Sa Caloocan, of course, kasado na kahapon, nag-file at lalabanan sa pagka-mayor ni Antonio Trillanes IV, ang incumbent na si Along Malapitan. Ano? At sino pa ang mga... Teka, sino ba to? Ayaw pumasok ng mga ng mga komento nyo. Sabi ni Alex Manansala, ang tita party list. First nominee ka raw, Denise. Ay, wow! Sige. O kasi... Mag-file ako tapos pupunta kayo doon, magdala kayo ng tarp. At ang tunay na sukatan kasi ng katitahan dyan. Sarap, hindi matamis. Hindi masyado matamis. Ganun talaga. Kailangan tayo, conscious din po tayo sa ating health. Babantayin mong sugar mo. Rodel Alcantara, bata ka pa, pwede ka pa mag-sugar kahit anong gusto mo. Melvin Yape, of course. Tanong daw niya, ano ang favorite lunch mo nung nanalo ka ng best setter sa UAAP 2007 season? Sino to? Si Melvin Yape. Melvin Yape. Alam mo, sa totoo lang, Melvin, sana pamilyar ka sa mga kainan around UST. Pero ako po ay Batang Lopez.
Seryoso ka? Doon ka lang? Hindi naman, pero madalas nga kaming kumakain doon. Kasi yung lumang gym po sa UST, doon po sa may Pinoval. At doon yung, yun, kainan na Pa yun. dapat pag best setter ka ng UAAP, sa Manila Hotel dapat diretso yan. Wala pang budget noon. Hindi pa naman Hindi, sikat ang mga pari ang magpapakain sa'yo. Kasi naalala ko yung basketball team, nilibre ng mga pari. Lakas talaga ng Grabe basketballista, naman. no? Grabe. Pero, Sana all. Sana all. Ay, teka lang, hindi lang po mga comments at food suggestions ang gusto namin makuha sa inyo. Of course, we are welcome to getting yung mga memes, yung mga kakaibang signs na isend nyo po sa amin at baka mamaya mahabol pa natin yan sa ating I Saw the Signs or kahit pang next week sa mga susunod na araw po. Ito hindi ko na-gets. Oh. Ba't sa Armando Abella, pwede bang mag-file ng COC sa 11th city instead of 10th city? Ay, Na-gets ko na. ano? What comes after 10th? 11. 11. Sige. Armando, hanapin Tito. ko. Yung address mo, ipapahanap ko. Mag-uusap tayo. And from Metro Manila, let's go further down south, papuntang syudad ng Davao. When we have News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, okay, any word from the Duterte camp kung sino ang magpa-file ng Kasi may bali-balita, baka yung tatay, dating presidente, tumakbong mayor, at yung kasalukuyang mayor ay tumakbong senador. Ano mga bali-balita dyan? Yes, Denise, Lord, mangilan-ngilan na ang kandidato sa pagkakunsihan at kongresista ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy dito sa Comelec, Davao City. Umabot sa COC filing kahapon na bago magsara ang Comelec, Davao, si 3rd District Congressman Isidro Unga bilang re-electionist. Kung papalarin siyang manalo sa darating na eleksyon, ito na ang kanyang pangatlo at huling termino bilang kongresista ng lungsod. Kilalang kaalyado ng mga Duterte sa Kamara si Ungab. Ayon sa kongresista, naaayon umano ang kanyang mga advokasya sa paninindigan ngayon ni former President Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Nang tanungin namin, Lord Denise, si Congressman Ungab kung sino ang tatakbo bilang alkalde ng Davao City sa kanilang partido, sinabi lang nito na alinman umano sa dalawa, sina Digong at Mayor Baste. At matulog namang mga kalaban sa eleksyon ang mga Duterte sa lungsod, ito nga pamilya Nograles. Lord Denise? Oo, ang pamilya Nograles, sino nga raw ba'y posible nalang i-field sa pagka-mayor? Yung daughter, tama ba? Yan. Opo. Bril? Lord, alam mo dito sa Davao City ay wala tayong eksaktong impormasyon kung sino nga ang tatakbo bilang alkalde dito sa pamilya Nograles at pamilya Duterte. Pero matunog na yun, Lord Denise, sa pamilya Duterte, ito nga either si former President Rodrigo Duterte or magpapare-elect si Davao City Mayor Sebastian Duterte. At sa pamilya naman ng Nograles, matunog dito na tatakbo ay si dating Cabinet Secretary Kylo Nograles. At ito nga tatakbo bilang 1st District Congressman, ito nga si PBA Party List Migs Nograles. At PBA Party List naman, first nominee ay si kanilang kapatid na si Coco Nograles. Yun yung mga matutunog ngayon dito sa Davao City. Pero hanggat wala silang or hindi sila naghahain or walang kumpirmasyon sa kanilang pamilya, ay hindi pa natin alam kung ano-ano ang kanilang mga ito-file na Certificate of Candidacy dito nga sa tanggapan ng Comelec sa Davao City. So hanggang sa ngayon, ika-4 na araw ng file ng COC ay nakaantabay pa rin tayo dito sa harapan mismo ng Comelec, Davao City. Oo. Pero Bril, kamusta ba yung pulso ng mga Davaoenyo between the Duterte and Nograles? Sino ba mas gusto nilang maging mayor or are they also considering personalities, people outside of those two families? O halimbawa yung bishop na nabanggit dati, no? Alam nyo, dito sa Davao City ay happy ang mga tao dito kasi nga may mga supporters from Duterte family and may Duterte supporters din coming from Nograles
supporters. So ngayon, may isang matunog din, ito nga si Bishop Pugos. Siya ang founder ng Christ the Healer. Ayan, na international dito sa Davao City. So may mga iba ding mga supporters niya. The other day, nandito sa harapan or sa labas ng tanggapan ng COMELEC kasi nga pinapanawagan pa nila hanggang sa ngayon at nagsagawa din sila ng prayer rally last Saturday para sa pagtakbo ng kanilang bishop na si Rod Pugos. Pero hanggang sa ngayon, wala pang tugon dito si Bishop Pugos. Alam natin na, Bril, no? Yung kakampi ng pamilya Duterte, yung kay KOJC na yung kay Pastor Kibuloy, no? Ngayong after sa mga nangyari ba, Bril, anong magiging epekto nito halimbawa sa politika sa Davao? Yun pa rin, no? Wala naman masyadong malaking epekto kasi nga dito sa Davao City is known na ang lungsod bilang mga supporters ng mga Duterte. Pero ngayon, hindi pa natin alam masyado kung sino ba ang kanilang suportaan ng mga Davaoenyo kasi nga may mga ibang kaalyado ngayon ng mga Duterte na nagsipalitan ng partido doon sa Team Nograles. Pero wala pang concrete details kung sino-sino itong mga incumbent councilors, mga taga-suporta niya ng mga Duterte na lumipat doon sa Team Nograles dito sa Davao City. Okay. Brel, kung nababalitaan na posibleng tumakbo ng mayor itong si former President Duterte, okay ba siya? Kamusta ba ang lagay niya ngayon ng kalusugan niya? Denise, alam nyo, malaki pa rin ang karisma at popularity ni former President Rodrigo Duterte dito sa Davao City. At may natanong tayo mga Davaoenyo kung sakaling tatakbo ng mayor si former President Rodrigo Duterte o babalik din ang alkalde dito sa lungsod. Ang sabi ng karamihan sa mga Davaoenyo ay susuportahan nila itong si former President Rodrigo Duterte bilang alkalde. In terms naman sa kanyang kalusugan, ay napansin na the other day nung Facebook post ni Congressman Paulo Duterte hinggil sa larawan nilang apat together with former President Rodrigo Duterte at kanyang mga kapatid na si Mayor Baste at Vice President Sara Duterte. Napansin ng mga netizens, mga Davaoenyo, itong sitwasyon or kalagayan ngayon ni former President Rodrigo Duterte na para bang pumayat at nag-lose weight, para bang may sakit. Pero last nating nakita ito ngang si former President Rodrigo Duterte during September 20 dito sa Davao City. Yan yung last public appearance niya, yung sa pagdalo niya sa National Assembly ng PDP laban. At napansin natin na medyo mahina na siya at kung lalakad man siya, is inaalalayan siya ng kanyang mga bodyguards. So as of the medical condition ni former President Rodrigo Duterte, wala tayong eksaktong impormasyon hinggil dyan. Lord, Denise? Ayun, interesting. Okay, maraming salamat. Yan po ang ating news hub correspondent dyan po sa Davao, si Bril Montalvo. Thank you, Bril. Now, moving on to another story, a key partner of COMELEC's IT service provider for the 2025 elections, Miro Systems, has withdrawn from the joint venture. COMELEC Chairman George Garcia said some officials of the St. Timothy Construction Corporation plan to join the upcoming polls. Reports said they will run in Pasig City. Garcia noted that this creates conflict of interest. Construction firm siya na madaming kontrata. Base nga sa record namin, mga 100 contracts yung 130 contracts meron siya sa pamahalaan sa kasalukuyan. So, wala kahit anong indikasyon at that time na may posibilidad na tatakbo. Kung matalo, o di okay lang. Paano kung manalo? Hindi ang sasabihin, baka minaniubra ang halalan. Ayaw natin magkaroon ng ganun duda ang sambayanan. We will even go to the extent of disqualifying a candidate because of conflict of interest. Sabihin na nilang walang provision sa law. Sabihin na nilang may maaring may gray area, wala namang ganun. But we will disqualify.
Meantime, here are more notable personalities running in the midterm elections next year. Pasig City Mayor Vico Soto is expected to file his candidacy for re-election today. Soto won by a landslide in his bid back in the 2022 elections. And former Vice President Leni Robredo shared a photo of Team Naga on her social media accounts. This as she formally announced her bid for mayor of Naga City. Her running mate is Camarines Sur 3rd District Representative Congressman Gabby Bordado. And at this point, let's get the latest stories from Cebu. As always, we have One News Desk Dale Israel keeping us posted. Good afternoon, Dale. Yes, may hapon, Lord and Denise. Well, it's a surprising turn of events. Yesterday, suspended Cebu City Mayor Mike Rama filed his COC, but now an order from the Ombudsman was released, and there was this. Actually, they were given dismissal from service, and an order that was approved just last month. So, Lord, what happens now is that Rama is found guilty of nepotism and grave misconduct ayon sa yung special panel of investigators ng Anti-Graft Office na kinabibilangan ni Deputy Ombudsman Jose Palmeo Jr. So, kaugnay nito, he was given a cancellation of eligibility for feature of his retirement benefits, as well as perpetual disqualification for employment and in government service. So, nagugat, Lord, yung kaso sa na reklamong nepotismo dahil nag-hire daw ang alkalde sa City Hall ng dalawang kapatid ng kanyang asawa. Mm-hmm. So what happens now? There was a press con this morning from the lawyers of Mike Rama, and they said that walang basihan yung akusasyon at pinaniwalaan nilang na may bahid politika yung natanggap na hatol ng ombudsman. So in a separate interview, suspended Cebu City Mayor Michael Rama said the two brothers of his wife, Malu, are already working at the City Hall even before they got married. So Rama made this clarification about the nepotism accusation against him. So that's about it, Lord. And also, there's also another mayor in Mandaue City. Yes. Mayor Jonas Cortez was also suspended, and now he was also found guilty of grave misconduct. And according to the ombudsman, this Mayor Jonas Cortez was also given a perpetual disqualification and dismissal from government service. So yung kay Mayor Cortez naman ay sa proyekto ng circumferential road na kulang daw sa permit yung in 2022. So according to Cortez, it's no surprising the order did not surprise him, because he said that this is all political, and his opponents are using their influence and machinery in all these accusations. So, pero patuloy daw siya na lalaban at sasagutin yung mga legal na pamamaraan yung mga accusations. Lord, interesting kasi iapila pa rin sa ombudsman ni Mayor Rama ito, at ang defense, he said he was surreptitiously made to sign. So kumbaga pinapirma siya na he was tricked into signing something na hindi niya alam. Ganun ba ito? Dale, mabilis lang. Well, that's what but the mayor said, Lord, the mayor said that these brothers of his wife was already hired at the City Hall before they got married. Okay. Abangan natin yung mga mangyayari dyan. Maraming salamat, Dale Israel, mula po sa One News Cebu Desk, and the Freeman, ang editor po niya si Dale Israel. Thank you. And we're back here watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lourdes Vera. And this just in, the Department of Foreign Affairs has canceled the Philippine passport of dismissed Banban Mayor Alice Guo, also known as Guo Huaping. And the DFA says the cancellation of Guo's passport
took effect on September 30, 2024 under Section 10B4 of Republic Act number 11983 or the New Philippine Passport Law. Ito po ay nakuha natin via Camille Samonte of News 5. Abangan sa story ko yung mga detalye para dyan mamaya. Ano? Ito, isipin mo, Agosto pa lang nananawagan ng ang mga ilang mambabatas at Correct. pati ang Malacanang. Si Lucas Bersamin, ang executive secretary, ay nananawagan na pinapakiusapan yung DFA na kung pwede i-cancel na. Pero kung anong epekto niyan sa candidacy ni Mayor Go, sa kanyang re-election bid, abangan natin. Right now, ito muna pag-usapan natin. 1PH anchor Cheryl Cossum sits down with Representative Erwin Tulfo, a front-runner in recent surveys for senator. Here's a sneak peek. Are you an American citizen? I am... Gaano na ba kayaman si Congressman Erwin Tulfo? Pero handa ka na ba? T3 sa Senado. Anong klaseng ama si Congressman Erwin Tulfo? Pag sinabi nilang top-notcher, automatic na presidentiable. Ay. Catch the full interview later at 6:15 p.m. only here on the One News. Okay, kung ang Baguio ay may strawberry sinigang at strawberry taho din, ano? Ang Maynila, meron daw ube sinigang. Ang tanong, ano naman lasa? Masarap ba naman kaya? Well, titikman niya ng ating mobile journal, Amy Atienza. Isa sa pinagmamalaki nating putahe ang sinigang. Pero paano kung ang sangkap nitong gabi, palitan naman ng ube? Madalas na puno ng customer ang simpleng restaurant na ito sa Binondo. Kwento ng may-ari na si Chef Moncrief Domino, kare-kare talaga ang specialty nila noong una. Pero habang tumatagal, naisipan niyang isama sa kanilang menu ang ube sinigang. Na-discover daw ni Moncrief na pwede palang substitute ang ube sa gabi sa pagpapalapot ng sinigang noong nagtrabaho siya sa isang hotel noon. Siyempre, ube, alam naman ng lahat is ginagamit siya sa dessert, no? Sa ube halaya, no? So, naiisip nila agad baka matamis, di ba? Or yung kulay, sabi, ay, ube, parang gano'n, no? Ube naman is neutral lang din naman ang lasa niya. Kalasa halos nasa kamote family siya, no? So, magkakalasa lang siya ng kamote, gabi, tsaka ng ube. Simple lang naman daw ang proseso ng paggawa nito. Paghalu-haluin mo lang daw ang sangkap tulad ng sibuyas, bawang, kamatis, broth, okra, sile at kaunting tubig. Tsaka na ilalagay ang ube na tinunaw sa tubig at intayin itong maluto. At ito nga, ready to taste na! Masarap na siya. At hindi ganun kalasa yung ube, pero alam mong iba yung ginamit. Tsaka, tama lang din yung asim. Tsaka, fresh pa yung gulay, no? Kaya, sulit siya. Hindi rin naman daw madali para kay Moncrief ang ilabas ang ganitong klaseng potahe. Dahil kailangan pa rin daw niyang alamin kung tatangkilikin ba ito ng masa. So, syempre, yun nga, kailangan natin muna pag-aralan mabuti kung magmamatch ba to sa system na ginagawa natin sa ngayon, sa araw-araw, no? Kailangan kung makakaya ba pagka dumami yung tao, kaya bang mag-back up, gumawa ng sauce, gumawa ng ganito, ganyan, no? So marami kang dapat i-consider, marami kang dapat pag-aralan. At ngayon, nakuha naman daw nito ang panlasang Pinoy. Actually masarap siya kasi hindi ko in-expect na yung ganong flavor yung mag-mix. Pero masarap siya, nakakabusog. Ano mang kasanayan ang meron ka? Sana tulad ng kwento ni Moncrief, gamitin mo ang iyong cooking skills hindi lang para sa sarili, kundi para sa kasiyahan ng nakararami. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Titikman natin yan para makita natin kung talagang kumbinsido talaga itong si Amy Atienza. Pero kakaiba yan, ube. Anyway, at dahil walang kupas ang politika sa Pilipinas, ito na ang I Saw the Signs. Ito na po ang I Saw the Signs Politics Pinas Style Edition. First poster donated by inyong lingkod, Lourdes Vera po. Eksaktong-eksakto. Congrats sa araw na ito, Manong Johnny. Ang tunay na Methuselah ng Philippine politics.
At ito po yung kanyang poster nung siya tumakbo sa pagkasenador noong 1971 as part siya ng Nationalista Party, no? Panahon ni Ferdinand Marcos, the ruling party noon ng NP. Pero hindi siya nanalo, Tita Denise, dahil pagkatapos ng Plaza Miranda bombing, it reflected badly on the administration. Kaya 5 Liberal Party members o LP members ang nanalo. At ilan din doon ay yung mga na-injure nung sumabog yung bomba sa Plaza Miranda noon. At makikita mo yung logo niya, no? Aksyon, hindi salita. Parang taga Mandaluyong lang yung logo niya, 'di ba? Yung slogan niya, 'di ba? Aksyon agad. Oo, mas okay nakikita, no? Okay, next. Aba, eto si Ellie Pamatong. Pero ang clincher kasi dyan, Tita Denise, kung mababasa mo yun, nasa pinakailalim. So mataas ang... Classmate of Miriam Santiago. Classmate of Miriam Santiago. Kailan? Di ba? Mahanap din. Pero ang ganda kasi parang abogado, mataas ang grade sa US Bar. Pero parang hindi makalusot, no? Yun ang finisher mo. Yan ang finisher mo. Classmate of Miriam Santiago. Dalawa lang ibig sabihin nun eh. Anyway, pareho na silang namaalam sa mundong ito. Si Ellie Pamatong, the Spike Boy. Next. Eto. Kung bored at walang magawa, nood ng Netflix o tawag ng kausap, hindi yung bigla kayo nagpa-file ng Certificate of Candidacy. Sino ba yung mga ganyan? Hindi natin masabi. Ano? Lahat naman ng nagpa-file, may kanya-kanyang dahilan, di ba? Hindi, madali lang kasi mag-file eh. Mas mahirap mag-file ng security guard. Yun na nga. At dapat ang security guard kasi laging nakaantabay. At kung may makita sila mga signs, interesante. Correct. Mga Pwede niyo po posters. yan i-send sa alam nyo na afternoondelighton@gmail.com. Okay, kukumustahin natin ulit ang viewers natin sa Afternoon Delight sa Facebook at sa YouTube. Sige nga, ang sabi dito ng mga fans ni Denise Tan, si Rigid Adlawan. Ma'am Denise, always stay safe daw po. Thank you po. Ito, si John Centilleses. Delightful afternoon, Sir Lourdes and Miss Denise. Salamat, Jesus, at Biyernes uli. Yan. Basta hanggang dyan lang yan. Huwag nyo nang hihit-hitin. Nako. Ano to? Sabi ni Hey Epic, Sputing, Tito Speak yan. Tito Speak yan ng mga panahon ni Max Alvarado. Sputing na sputing, Yan. Ano ba yung parang contemporary equivalent yan? Ay, hindi ko alam eh. Ako kasi nung panahon ko, it's Japorms. Japorms. Hindi ko alam ngayon. In general yung, sa bagay, Japorms. Sputing na sputing. Pero Japorms, parang neutral siya, di ba? Ganun ba yun? Parang ibig sabihin ng forma lang. Kung ano yung pangit yung Japorms mo, okay yung Japorms mo. Pero sputing, positive talaga siya. Puri siya. Ay, natapos siya ng linggong ito. Dear Lord, happy weekend po sa inyong lahat. That will have to do it for us this Friday and this week. Thank you again for joining us and watching Afternoon Delight. Happy weekend, everybody. I'm Denise Tan. Ako naman po si Lourdes Vera. Join us again Monday, 2 p.m. pa rin. Have a delightful afternoon. At kung walang magawa, huwag na mag-file ng COC. Kung wala ka rin namang gagawin. Nood ka na lang TV. Monsters.